Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Poncia, shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, lalo ko nang natitiyak na si Vin at Sect Master Daryl ay iisa. Dahil sa mga sinabi mo Yui. Dahil kung normal na tao lamang si Vin. Ito ay lubos na matatakot sa binabalak sa kanya ni Charlie na sobrang mapanganib. Ngunit sa pagkakasabi mo ngayon, ito ay parang kalmado lang na nais niya malaman ang kung ano ang gagawin ni Charlie sa kanya gamit ang mga gamot na ninakaw nito sa aming pagawaan. Sabi ni Matandang Los. At si Master Ken ay nagsalita din. Tama ka nga Matandang Los. Si Vin ay hindi talaga normal na tao lamang. Sa kanyang pag-iisip na ganun. Natitiyak ko din na si Sect Master Daryl at Vin ay iisa. Hindi na natin dapat mag-alangan. Dahil lahat ng kasagutan ay tumutugma sa pagkatao ni Sect Master Daryl. Kaya malaki ang chance natin manalo laban sa lahi ng mga demonyo. Sa oras na makabalik na sila sa palasyo. Sabi ni Master Ken. At maya-maya naisip ni Master Ken na puntahan na sila Lin at Daryl sa lugar ng sagradong harang. At, si Master Ken ay nagsalita. Nais kong sadyay na sila Lin at Vin sa lugar ng sagradong harang. Upang sila ay pabalikan ko na sa palasyo. At baka kung ano na din ang nangyari sa mga iyon. Dapat ay nakabalik na sila sa palasyo sa mga oras na ito. Sabi ni Master Ken. At nang marinig ito ni Matandang Los. Ito ay nagsalita, Master Ken, kung ito ay gagawin mo. Ilang araw ang lilipas bago ka din makabalik dito. Kung makaisip na lumusab ang mga lahing demonyo sa ating mga nasasakupan. At ikaw ay wala sa mga oras na iyon. Sigurado ako ang lahi nating mga elf ay mawawala sa dahigdig na ito. Kaya hindi ka maaaring umalis. Kung may pupunta sa lugar ng sagradong harang. Ako iyon. Maaari akong magtungo sa lugar na iyon. At kung may panganib man na akong makakaharap, ito ay kaya-kaya kong malagpasan. Kaya kung ikaw ay mag-aalala Master Ken, hindi mo na kailangan pa. Sabi ni Matandang Los. Nang marinig ito nila Master Ken siya ay tumanggi at sinabi. Hindi kita hahayaan umalis Matandang Los. Masyado mapanganib talaga sa lugar kung nasaan ang sagradong harang. At hindi natin alam kung ano na nga ang nangyari kila Lin at Vin sa lugar ng sagradong harang. Kaya hinding-hindi ko hahayaan na ikaw ang magtungo roon. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Sophie at Yui. Sila ay nagsalita. Kung ganun Lola at Master Ken. Kami ni Miss Yui ang sesediya sa lugar ng sagradong harang. Sabi ni Sophie nang nakangiti at sinabi. Tama ba Miss Yui? Mas maigi na tayong dalawa ang magtungo sa lugar ng sagradong harang upang hanapin sila Ate Lin at Ginoong Vin upang sabihin na kailangan na nilang bumalik sa palasyo. Sabi ni Sophie at si Yui ay nagsalita. Oo Master Ken tama nga si Sophie. Maaari kaming dalawa na tumungo roon. Sabi ni Yui. At si Master Ken ay nagtanong. Alam nyo ba kung saan matatagpuan ang sagradong harang na iyon? Sabi ni Master Ken at nang marinig ito nila Sophie at Yui ay sila ay napakamot ng ulo at sinabi. Hindi namin alam Master Ken kung saan nga ba matatagpuan ang sagradong harang na iyon. Sabi nila Yui. At nang marinig ito ni Master Ken siya ay nagsalita at sinabi. Kung ganun, nakapagpas siya na ako, wala sa ating apat ang tutungo roon. Magtatalaga ako ng kasundaluhan upang ito ay tumungo roon para sabihin kila Lin na bumalik na sa ating lugar. Uutusan ko si General Oliver na siya na ang samadya kila Lin. At habang wala si General Oliver ako na muna ang gagawa ng trabaho ni General Oliver. Sabi ni Master Ken.
At nang marinig ito nila Matandang Los, Sophie at Yui ay wala na silang nagawa. At si Matandang Los ay nagsalita. Kung ganun, ay patalaga mo na si General Oliver upang tumungo na siya sa mga oras na ito sa sagradong harang. Upang ito ay makarating na agad siya kila Prinsesa Lin at Sect Master Daryl. Sabi ni Matandang Los at nang marinig ito ni Master Ken siya ay tumugon agad at sinabi. Tama ka nga Matandang Los. Maiwan ko na muna kayo. Ako ay tatanggo kay General Oliver, upang sabihin sa kanya ang ating mga napag-usapan. Alam ko naghahanap pa rin sila ng pangkat niya sa mga lahing demonyo na nakapasok sa ating nasasakupan. At si Master Ken ay mabilis na lumipad na parang isang hangin. At ito ay nawala sa harap nila Matandang Los. Samantala sa loob ng mansion ni Eunice, si Lin ay naglilinis ng katawan niya sa mga oras na ito. Inalis ni Lin ang mga dugo sa bawat parte ng kanyang katawan. At ito ay napaisip, oo nga pala, sa aking pagkakaalala sinabi ng isang general mula sa Elysium Gate Sect na nasa labas ng mansion na ito. Na ako ay dadalhin nila sa kanilang lugar upang makausap ko ang kanilang pinuno. Sino ang pinuno na kanilang tinutukoy? Sa aking pagkakaalam si Sect Master Daryl ay nasa ibang mundo ng mga nilalang. At sa aming pagkakatiyak nila Ama, si Sect Master Daryl ay nasa aming lugar sa mga oras na ito. Sino nga pala ang namumuno ngayon sa Elysium Gate Sect? Nais ko itong makita, at nais ko malaman kung ano ang tinataglay nitong lakas upang panghawakan. Ang malakas na sekta na tulad ng Elysium Gate. Nakakasiguro ako na ang kanyang lakas ay hindi basta-basta. Sabi ni Lin sa kanyang isip. At maya-maya natapos na si Lin sa paglinas ng kanyang katawan. At ito ay nagsuot ng bagong kasuotan na pinahanda ni Eunice kanina sa kanila ni Daryl. Nang suotin ito ni Lin, mas lalong lumabas ang kagandahan nito na tinataglay. At si Lin ay nagpasya ng lumabas sa kanyang silid. At naglakad sa hallway ng mansion. Sa kanyang paglalakad, nakikita niya ang mga katawan ng mga kasambahay na wala ng buhay at ang buong hallway ay napuno ng mga dugo. At si Lin ay nagsalita at sinabi, paumanhin sa inyong lahat, nang dahil sa amin kayo ay nasawi ng ganito lang. Kung hindi kami nagtungo sa inyong mansion, hindi sana nangyari ang lahat ng ito sa inyo. Sana ang inyong mga kaluluwa ay matahimik at ito ay mapunta sa kalangitan. Hindi sapat na pinagpapaslang ko ang mga kasundaluhan na iyon na gumawa sa inyo ng ganito. Ang dapat mawala sa inyong mundo ang kanilang pinuno na nag-utos sa mga kasundaluhan na iyon na magtungo rito. Upang gumawa ng ganitong kalagim na gawain. Kung may sapat pa akong oras na matitira upang manatili sa mundo niyong mga tao. Ang pinuno ng mga kasundaluhan na nagtungo rito ay aking papazlangin sabi ni Lin. At siya ay lumabas na ng mansion. Nang makalabas si Lin sa mansion ni Eunice. At sila General Jimeno at General Roy ay nasa labas. Nang makita nila na lumalabas na si Lin sa mansion ni Eunice. Sila ay labis na namangha sa kagandahan na tinataglay ni Lin. At si General Roy ay nagsalita. General Jimeno, tignan mo ang babae na iyon. Siya pala ay nagtataglay ng sobrang kagandahan. Nang maalis ang mga dugo sa kanyang katawan at muka. At nang makapagpalat na ito ng kasuotan. Lumabas ang tunay nitong kagandahan. Sabi ni General Roy, napakaswerte naman ng kapatid ni Miss Eunice na magkaroon ng isang nobya na ganito kaganda. Sabi ni General Roy, at nakikita din ni General Jimeno ang figure ni Lin sa mga oras na ito at sinabi. Tama ka nga General Roy. Ang babae na ito na ayaw ipaalam ang kanyang pagkakilanlan ay nagtataglay ng kagandahan. Ngunit ito ay hindi isang tao na naninirahan sa ating mundo. Nakakatiyak ako na ito ay isang prinsesa sa ibang mundo. Sabi ni General Jimeno. At nang marinig ito ni General Roy, siya ay nagsalita. Tama ka nga General Jimeno. Sino kaya talaga ang kanyang tinutukoy na nobyo na kapatid ni Miss Eunice? Sa ating mga nakita ang nakakagawa lang ng ganang mga bagay ay si Sect Master Daryl lamang. Si Sect Master ay may iilang mga babae sa kanyang buhay at ang mga katayuan ng mga ito ay iba't iba. Ang kanyang mga asawa ay mga prinsesa ng iba't ibang nilalang. Huwag mo sabihin na ang kanyang tinutukoy na nobyo ay si Sect Master Daryl sabi ni General Roy. At nang marinig ito ni General Jimeno, siya ay napaisip din, at napagtanto niya na tama si General Roy. At ang dalawa ay lumaki ang mga mata sa oras na ito. At sila ay mas lalong tumaas ang pagkakilala kay Lin. General Jimeno,
Bumalik na ba sa ating mundo si Sect Master Daryl? At ang babae na ito na nagmula sa ibang mundo ay kanyang kasakasama. At sa aking pagkakaalam ang kanyang sinasabi na nobyo ito ay kapatid ni Miss Eunice. Wala naman ibang tinatawag na kapatid o kuya si Miss Eunice kung hindi si Sect Master Daryl lamang. Tuldok, mukhang nakabalik na talaga siya sa ating mundo. Sabi ni General Loy sa sobrang saya na tono. At si General Jimeno ay masaya din sa mga oras na ito. Ngunit si General Jimeno ay nagsalita. Huwag muna tayo magsaya. Dahil hindi pa natin natitiyak na ang tinutukoy nga ng babae na ito na kanyang nobyo ay si Sect Master Daryl, sabi ni General Jimeno sa mahinang tono. At nang nakalapit na si Lin sa kanila, ang dalawa ay yumoko kay Lin at sinabi, "Mahal na prinsesa, mabuti na ba ang inyong pakiramdam sa mga oras na ito?" Sabi ni General Loy. At si Lin ay nagulat sa kanyang nakikita at naririnig. At siya ay bamulong. Bakit naging ganito na lang kagalang ang general na ito sa akin? Kanina halos gusto niya ako labanan. At si General Jimeno ay nagsalita din. "Mahal na prinsesa, kung okay na kayo, nais ko sana gamitin mo ang aking kabayo upang iyong masakyan patungo sa aming imperyo. Si General Loy na ang magdadala sa iyo sa aming pinuno. At baka sa mga oras na ito ang iyong nobyo na tinutukoy ay naroon na sa mga oras na ito." Sabi ni General Jimeno. At nang marinig ito ni Lin, siya ay nagsalita, "Salamat na pinapagamit mo sa akin ang iyong kabayo. At sa aking pagkakarinag, si General Loy ang magdadala sa akin sa inyong impriyo. Bakit? Saan ka magtutungo? May dapat ba talagang kayong pupuntahan? At hindi sadyang kayo ay naparito upang iligtas si Miss Eunice?" Sabi ni Lin. Nang marinig ito nila General Loy at General Jimeno, sila ay napakamot ng ulo at sinabi, "Mahal na prinsesa, tama ka nga sa iyong sinabi. Kami ay hindi talaga pakay na sa mansyon ni Miss Lin tumungo. May iba kaming pakay kaya kami ay may dala-dalang libo-libong kasundaluhan. Ang aming pinuno ay may inatas sa aming isang gawain para sa impriyo ng Westrington. Ang mga sundalo na ito na iyong nakalaban ay nagmula sa imperyo ng Westrington." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!